Good morning! Kakagising ko nga lang ng umaga, tamang-tama naabutan ko yung naglalako ng isda dito sa amin. Mura lang ang nilalako niyang isda, kaya ito nakabili ako ng tamban. Mahigit 1 kilo nga itong tamban na to ay 70 pesos lang. Tapos bumili din naman ako ng kanyang galunggong na halos 1 kilo ay 100 pesos. Syempre yung galunggong ay papaksiw ko yun. Tapos itong tamban nga ay ipinalinis ko na muna dito sa isa naming itlogan. Tamang-tama dumating na rin kasi siya. Ngayon ito tatanggalan niya ng ulo. Pinatanggalan ko na nga lahat dahil sabi ko parang gusto ko siyang gawing sardinas. Pero pwede rin naman na ipaksiw na lang din siya na medyo toyo. So basta pinag-iisipan ko sa mga puntong to. Pinag-iisipan ko pa kung ano talagang gagawin ko sa kanya kasi meron pa naman ako mga ricados para sa sardinas. Pero yun na talaga yung nabuo ko sa isipan ko na magsasardinas ako ng tamban. Kaya ayan, tamang-tama ang dating niya ay siya na ang pinagtanggal ko ng mga ulo kasi medyo mahirap din talaga at meron kasi siyang mga tinik na nakakatusok. So habang nagtatanggal nga siya ng mga ulo ng tamban ay itong galunggong naman ay tinitimplahan ko na at nagpapitas na rin pala ako sa mga bata ng kamyas para dito sa aking galunggong. Bayad sa pagtanggal ng ulo. Sulod ni. Mau na ni. Linis na nga lahat ng tamban tapos ako naman ay nakapaghiwa na rin ako ng mga olives at pickles na gagamitin ko dito sa aking sardinas. Kaya ito dahil wala akong carrot dito sa bahay, ang gagawin ko na lang, ang pinakasapi na lang sa aking pressure cooker ay itong, ano ba to, laurel. Basta dahon siya ng laurel, medyo dinamihan ko na lang. Tapos naglagay na rin ako ng kaunting pickles at saka olives sa pinakailalim para nga hindi manikit yung isda na ilalagay ko. Sa ngayon pala, naglalagay lang ako dyan ng medyo marami-rami bilang pansapin tapos maglalagay naman na ako ng isda. Layer by layer pa rin katulad dun sa ginawa kong bangus. Tapos after ng layer na yan, maglalagay din ulit ako ng black pepper o yung whole peppercorns, tapos pickle, olives, tapos syempre titimplahan ko siya. At nga pala hindi na ako nag-brine dito kasi inisip ko kapag nag-brine pa ako, ibababad ko pa siya ng 1 oras o kaya mga 2 oras. Ngayon pag nag-brine pa ako o binabad ko pa siya, makatama rin na akong balikan kasi napakainit talaga dito sa labas ng bahay namin. So dapat mga gantong oras, 11 a.m. dapat nasa loob na kami kasi sobrang init talaga ngayon dito sa Maynila, Diyos ko po. So ang gagawin ko na lang, ganyan ulit, layer by layer, tapos ang ginawa ko na lang, mag-grind na lang ako ng kaunting salt dito. Tapos, wala rin akong olive oil sa ngayon, kaya ang ilalagay ko pala rito ay vegetable oil lang. Tapos, ayan yung black pepper, maglalagay din ako ng whole. Tapos, nag-grind ako ng chili flakes na may salt ng kasama, para medyo may anghang. Dried chili garlic pala ito na may kasama ng rock salt. Meron na rin siyang sariling grinder from Sunbest. O, Sunbest, baka naman. Chas. Ang tagal ko nga munang nabili itong mga tamban na to kasi hindi ko nga alam kung ano ang gagawin ko rito. Kasi sobrang init nga talaga. Nakakatamad na magtagal dito sa labas para magluto. Pero ang sabi sa akin nung nagtitinda, bilad ko daw. Sabi niya, ibilad ko daw kahit hindi na daw tanggalan ng ulo. Ibilad ko so parang lumalabas gagawin siyang daing o kaya tinapa. Ganon. Masarap daw yun, sabi niya. Ganon daw ang ginawa niya sa kanyang tamban din kahapon na natirang paninda. At naisip ko nga, sabi ko, parang masarap nga naman yun. Tapos masarap din yun iprito sa almusal partneran ng pritong itlog. Masarap nga naman yun. Kaya lang naisip ko, kung ibibilad ko siya tapos hindi ko mababantayan, baka naman maubos lang ng mga pusa namin at saka mga pusa ng kapitbahay. E di bumili pala ako para busugin sila. Oh my G. Kaya sabi ko, isasardinas ko na lang talaga siya para hindi na ako mangonsume. So ayan, natapos ko na may lagay lahat ng isda. Kaya ngayon, nilagyan ko na siya ng oil. Vegetable oil lang to na nabibili sa palengke dahil wala na akong olive oil. Tapos magdadagdag lang ako ng water para syempre habang pinapakulo siya, hindi siya matuyuan. Kayo ba, anong masasuggest na magandang recipe dito sa tamban? Kasi medyo matinik talaga siya eh. At nakasalang na ngayon aking sardinas, pakukuloan ko lang yun mga at least 2 hours. Tapos nung hapon na nga, dumating ang pinsan ni Papa Bid. Si Ate Len, sabi niya, gagamitin niya daw yung sasakyan tapos isasama niya kami. Ngayon sabi ko saan naman ang punta, sabi niya nga pupunta daw kami ng St. Luke's Hospital. Medyo malayo-layo yan, sa Quezon City pa kasi yun. Kasi meron silang kailangan bilhin para sa kanilang pasyente sa bahay. At doon lang talaga sa St. Luke's yun nabibili. Medyo matagal pa nga ang diskusyon namin bago talaga kami sumama dahil sabi ko nga may pasok ang mga bata kinabukasan at madaling araw pa ako magigising. So hindi kami pwedeng maabutan ng traffic pa uwi. Baka may kasi ma-stuck kami sa traffic at abutin kami ng halos hating gabi. Hindi na kami makapagpahinga kasama ang mga bata.
Pero inassure niya naman sa akin na magsa-skyway daw kami. Kaya ito, nasa skyway kami ngayon at ito, napakasarap pagmasdan ng sunset. O, sino nagsabing walang sunset view sa Maynila? Meron kaya, basta nasa skyway ka ha. At story time muna sandali. Bago kami umakyat ng skyway, naghanap muna kami ng mabibilhan ng kutkutin itong aking bunso dahil kasama ko nga lahat ng bata dito sa bahay. Ngayon, bumili muna kami ng kutkutin kasi nagwawala na siya. Medyo naiinip na kasi siya at gusto niya lumabas ng sasakyan. Ngayon, naghanap na lang kami ng 7-Eleven para makabili ng kanyang mga kutkutin. At ito na nga, balik na nga tayo sa aming biyahe na napakaganda talaga ng tanawin dito. O, diba? Ang ganda ng sunset view. Kaya lang napakarami naman palang sasakyan. Kaya ayan, sabi ko nga maganda na sana. Kaya lang ang daming sasakyan na tatabunan talaga yung sunset. Pero napakanda pa rin pagmasdan at napakasarap ng biyahe dito dahil tuloy-tuloy lang. Kaya lang syempre, kailangan wag kang magugulat. Dapat handa kang magulat pala pagdating mo sa exit kung magkano ang babayaran mo. Tiyos. Siyempre, nag-skyway ka kaya malamang may babayaran ka talaga. Pero sulit naman dahil hindi ka masastuck sa traffic. At ang nabayaran nga namin ay 330 pesos. Nag-entry kami ng Bikutan tapos nag-exit kami ng Quezon Avenue. So ayun, 35 minutes ang binyahe namin simula ng pagkapasok namin dito sa Skyway hanggang sa makababa kami. Medyo matraffic na lang pagbaba namin bago nga makarating ng St. Luke's Hospital. At ito na nga, o, diba, pababa na talaga yung araw. Makikita na talaga dito dahil nasa pinakamataas na kami. So, pababa na ng pababa yung araw. Medyo hindi na nakikita. Pero napakaganda pa rin talaga kasi napakaliwalas ng kalsada rito at tuloy-tuloy lang talaga ang biyahe. At ito nga si Kuya ang kasama namin ngayon. Niloloko ko pa nga siya dahil nakuhanan ko siya ng picture na nakatapat siya dun sa araw. At ayan nga ang tunay na solar eclipse. Si Bunso nga ay medyo naiinip na. Tamang-tama naman may dumaang airplane. Kaya ayan, nalibang ko naman siya. Tinuro ko sa kanya yung airplane. Kaya nalibang na siya. Tapos bumalik na naman yung mood niya kanina. Airplane! Hmm? Opo! Opo ka airplane! At dito nga sa part na to ay pababa na kami ng Skyway. At kung tatanungin nyo nga ako kung ano na nangyari sa sardinas kong tamban, sorry po, hindi ko na siya nakuhanan kasi pagdating ko ng bahay ay mga 8 p.m. at wala na, naubos na nila. So hindi ako nakatikim. Ayun lang. Bukas na lang po ulit ha.